Yun, ito na naman tayo mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy, babati lang muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na nga no, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito tungkol pa rin kay Epipanyo Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ginaya natin ha. Kung makita ninyo yung ating background dyan sa likpan, yung mga punong kahoy yan. Ginaya natin si Epipanyo Labrador. Kunwari nagtatago tayo ngayon. Ito na mga kababayan na. Ito na, kilala na ang totoong pagkatao nitong si Epipanyo Labrador. Ang totoong pangalan nito ay siya ay si Ricardo Vallejos Palacio alias Epipanyo Labrador. Mayroon na pala itong warrant of arrest mga kababayan ha. Nung 2017 pa ha. Siya po ay may warrant of arrest sa kasong qualified thief. Nobel mga kababayan ha, dahil ang charge sa kanya ay kumuha ng pag-aari o property ng iba na may pag-aabuso o pag-aabuso sa pagtiwala. Serious po ito kaya Nobel. Kaya pala lagi itong nakapisma, itong hinayupak na ito. Dahil nga may kaso pala ito. Wanted pala ito talaga mga kababayan itong si Epipanyo Labrador. Kaya pala, kahit sino, binabatikos nito kasi wala na palang pakialam sa buhay ito. Dahil may warrant of arrest na nga itong hindot na ito mga kababayan ha. Ito mga kababayan, ito yung warrant of arrest nito ha. Ipapakita ko sa inyo, ilalagay ko yan sa screen para talagang maniniwala kayo. At ito yung totoong pagkatao nitong si Epipanyo Labrador. Siya nga si Ricardo yan mga kababayan. Richard Palacio. May Palacio pala ito si Epipanyo mga kababayan ha. May Palacio, ngunit hindi natin nakikita yung kanyang Palacio dahil nga siya ay nanghihingi ng abuloy, lakad tayo ng konti, ng abuloy sa kanyang mga followers, kanyang mga subscribers mga kababayan, at sa mga nagpapauto sa kanya na kanyang mga supporters daw mga kababayan. Pero nga ito na nabuking na yung kanyang pagkatao. At yun nga daw mga kababayan, itong si Epipanyo Labrador ay wala na, masikip na ang mundo nito. Marami naghahanap nito. Siguro swerte na siya kung ang makahanap sa kanya, makaunang makakita sa kanya yung ating mga kapulisan. Kasi nga, kung halimbawa, yung mga galit sa kanya, ang makakita sa kanya, naku po, wala na. Ito na yung katapusan ni Ricardo Palacio mga kababayan. Ricardo ha, dito tayo, parang ginaya natin nga si Epipanyo Labrador. Kunwari, nagtatago din tayo mga kababayan. Yun ang ito ha, may video tayo dito, nagmula kay Tanglaw TV. Ito mga kababayan, panoorin natin to para malaman natin ang katotohanan kung sino ba talaga itong si Epipanyo Labrador mga kababayan. Dati pala itong kalang ha. Dati pala itong instructor sa martial art. Black belter pala itong tao na to. Kaya pala mayabang kasi may alam mga kababayan. Black belter daw. Marunong magtago. Anin mo naman yung pagka black belter mo kung balasubas ka naman. Ang pagkakaalam natin pag may may mga ganyan kang kaalaman, hindi mo pinagyayabang yan. Tinatago mo yan. Kasi nga, pag alam ng kalaban mo na black belter ka, hindi ka naman susuntukin, hindi ka naman tatagain, babarilin ka naman. Kaya dapat sa panahon ngayon, di mo pinagyayabang, di mo na pwedeng ipagyabang yan na black belter ka, may alam ka, kung magaling ka man sa karate, wala na, panis na ngayon yan. Maliban na siguro kung talagang hindi alam ng tao na ganun yung kakayanan mo. Pero pag alam ng tao, ganyan katulad mo na mayabang ka, tapos alam na black belter ka, alam nga naman, siyempre, gagamitan ka na ng airgun o baril. Ito na mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin mula kay Tanglaw TV ha. Ito na, malalaman natin kung ano ba ang totoong pagkatao nitong si Epipanyo Labrador. Ito, sabay-sabay natin itong konting impormasyon tungkol kay Epipanyo Labrador. Si Epipanyo Labrador ay tinatawag na Master Palacio
na founder daw ng tinatawag na Volkidos Fighter. Si Palacio ay tubong Negros Oriental. Lumabas siya sa YouTube channel nang nagkaroon ng issue patungkol sa pagpaslang sa dating gobernador na si Ginoong Degamo ng Negros. Sabay kami niyan. Ito ang dahilan kung bakit lumabas siya sa YouTube channel, para magsalita at maglabas ng saloobin dahil sa pangyayari. Dito ay malalaman natin ang pagkatao ni Palacio aka Epipanyo Labrador. Sa maikling videong ito ay ipapakilala natin kung ano ang komento ng mga tao patungkol kay Palacio o Epipanyo Labrador, at ito ay galing sa mga tao at batang tinuruan niya ng martial arts. Ang sabi ng mga tinuruan niya ay ganito: Master Palacio, founder ng Volkidos, nakaw pera estudyante, bigla nawala. Magnanakaw pala ng pera itong si Palacio. Itinakbo niya ang pera ng mga estudyante niya at bigla siyang nawala. Narito pa ang ilan sa mga komento ng mga tinuruan niya. Yak Kadiri, ikaw lang naman yan sa peke mong account. Kunwari estudyante na nagde-defend sa kanya, ibalik mo pera namin, baho ng kwarto mo. Itong si Palacio o Epipanyo Labrador mananakbo pala ng pera, sa madaling salita, magnanakaw. Mayroon siyang dating YouTube channel na ang pangalan ay Volkidos Fighter. Maaari nyo itong mahanap sa YouTube. Fighter, mga kababayan. Ngayon ang maaaring tumakbo sa isipan ng mga tao, maaari bang pagkatiwalaan ang sinasabi ng isang taong magnanakaw? Mapagkakatiwalaan ba ang isang taong magnanakaw? Hindi ba may kasabihan na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Sa Biblia, mababasa sa Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 8 na ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy. Mabigat na kasalanan ang pagsisinungaling. Ang parusa o hatol ay parusa sa araw ng paghuhukom. Mabigat na kasalanan din ang pagnanakaw. Mababasa din sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 10 na ang magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi makapapasok sa langit ang sinungaling at magnanakaw, na ang isa sa mga ito ay ang vlogger na ito na si Epipanyo Labrador o Palacio. Kaya sa mga subscriber at supporters ni Palacio, mag-isip-isip kayo kung saan kayo papanig o maniniwala. Papanig at maniniwala ba kayo sa isang taong sinungaling at magnanakaw? May kasabihan na birds at the same feather flock together. Ganito pa ang kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya kung ayaw mong masama o mabilang sa mga sinungaling at magnanakaw ay huwag kayong maniniwala sa taong ito na si Palacio. Masama ang makinig sa sinungaling, ganito ang sinasabi ng Biblia. Kawikaan Kapitulo 26 versikulo 28. Magandang balita Biblia, ang taong sinungaling ay galit sa kapwa, ang matayang salita ay nagpapahamak sa iba. Kaya nagagawang magsalita ni Palacio ay dahil sa galit niya sa kanyang kapwa. Galit siya sa Iglesia ni Cristo na wala namang ginagawa at sinasabing masama laban sa kanya. Ang mga nataya niya sa kanyang kasinungalingan ay mapapahamak naman, dahil sa ang sinasabi ng Biblia na ang matayang salita ay nagpapahamak sa iba. Kaya sa mga supporters ni Palacio o Epipanyo Labrador, huwag na kayong makikinig sa kanya para hindi kayo mapahamak dahil sa kanya. Tandaan na ang sinungaling ay galit sa kapwa. Kabaliktaran yan sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Ang turo ng Panginoon ay ganito. Mateo Kapitulo 22 versikulo 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pag-ibig sa kapwa ang dapat sundin ng lingkod ni Kristo. Masasabi ba nating si Epipanyo Labrador ay lingkod ni Kristo? Tandaan, isa siyang sinungaling, isa siyang magnanakaw. May tao bang umiibig sa kanyang kapwa na kasinungalingan ang sinasabi at ninanakawan pa ang iba? Walang ganyan sa lingkod ni Kristo. Ang ganyan ay kumakalaban sa mga lingkod ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay tahimik, walang sino mang itinuturing na kalaban o kaaway. Kami lang ang ginugulo, kami lang ang kinakalaban, kami pa ang sinisiraan. Ang Iglesia ni Kristo ay sumusunod sa sinasabi ni Kristo na ibigin ang kapwa. Ang katunayan ay nagagawa ng Iglesia ang pagtulong at paglingap sa kapwa at pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Si Epipanyo Labrador o Palacio ay hindi kilala ng Iglesia. Tandaan, siya ang unang bumirada sa Iglesia. Siya ang nanggulo, siya ang nangaway, siya ang naninira at nagsasabi ng kasinungalingan laban dito. Kaya muli po, sa mga listeners, followers at subscriber ni Epipanyo Labrador,
mag-unsubscribe na kayo. Tama. Yan. Yan ang mga kababayan, Richard Vallejos Palacio. May Palacio pala, apelyido nito Palacio. Ngunit baka may Palacio talaga ito dahil sa ninakawan niya pala, mga kababayan, yung kanyang mga mag-aaral nito, yung kanyang mga estudyante. Kasi nga instructor ito ng martial art. Iwan ko lang kung anong klaseng mayroong kamay ito. Mayroon ding mga nagkukomento, kaya nga daw laging nakatakip ito ng mukha dahil sinipa daw ito ng kanyang tinuturuan. Tinuruan niyang estudyante, mga kababayan. Nasipa daw yung uso niya, tapos nabunga na natanggal yung mga ngipin sa harapan. Kaya yan, laging nakamas, laging nakapismas yan. Kasi wala na, nabungi na daw yung tao na yan. Dahil nga yung kanyang estudyante mas magaling pa sa kanya. Yun ang mga kababayan, ito na, kilala nyo na kung sino ba itong si Epipanyo Labrador. Ang totoong pangalan nito ay si Richard Palacio na taga Negros Oriental. Unang ang lumabas ito, magkasabay nga kasi kami nitong binatikos namin si Arne Teves. Tapos mga kababayan, tayo naman ay hanggang hindi naman tayo katulad sa kanya na naglalabas ng baril, nagyayabang kung ano ba yung mayroon siya. Siya, talagang binalikan siya. Dahil nga, nakita nung mga abogado ni dating Congressman Arne Teves na naglabas ng baril yung isang vlogger. Nung naglabas ng baril na pinapahanap nung kampo ni dating Congressman Arne Teves, nagtago. Tapos ngayon, nung nagtago, katulad nito, nasa mga kakahuyan, parang ganito, nagtatago. Parang ako, nagtatago. Tapos, nung hinahanap na nga, kunwari, nasa bundok na daw siya. Wala na daw bangko sa bundok, wala na daw itim, kaya hindi siya makakakuha ng pera. Hindi daw siya makaka-withdraw. Kaya, ang ginawa niya, nanghihingi siya ng abuloy, mga kababayan. Talagang sanay talaga itong mambudol. Sanay talaga ito, kasi nga, magnanakaw pala itong tao na to. Tayo hindi tayo naglalabas dito ng fake news, Hindi katulad ditong si Epipanyo Labrador na nilalabas yung yung piki na sinasabi niya tungkol sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tayo, naglalabas tayo dito na mayroon tayong pinapakitang ebidensya. Hindi katulad sa kanya na salita ng salita tong kumag nito, wala namang ebidensya. Diba mga kababayan? Tapos may mga nagkukomento pa dito sa ating YouTube channel, kumakampi. Epipanyo Labrador. Talaga naman nakakatawa naman itong mga followers nitong o subscribers nitong si Epipanyo Labrador. Nauto sila. Dahil nga sa taong ito, magaling nga talaga siguro itong manguto. Kasi nga yung mga kanyang mag-aral ay ninakawan niya. At kung ano-ano pa siguro ang ninakaw nun. Kasi may warrant of arrest na pala itong tao na to. Tandaan nyo may warrant of arrest na itong si Richard Palacio. Tapos ngayon, tinasuhan na ito ng Iglesia ni Cristo, patong-patong na kasong libel ang isinampa nito. Siguro nga talaga, pag na-aresto ito, sigurado tayong iiyak ito sa loob ng kulungan. Iiyak ito, tapos baka umihi ito sa luwal, mga kababayan. Dahil yung mga ganitong tao, yung magtapang-tapangan ka, kunwari matapang ka, masyado ka matapang. Pero pag nasa harapan mo yan, napakaduwag yan, mga kababayan. Hanggang salita lang yan, ang buganga lang yan. Maniwala kayo sa akin. Pag na-aresto ito, tingnan nyo, abangan nyo. Pag na-aresto ito, iiyak ito, magmamakaawa ito. Swerte na siya kung ma-aresto siya, kung hindi siya titimbual, mga kababayan. Dahil ang pagkakaalam natin, ang duda natin, ay mayroon talagang nasa likod ng taong ito. Hindi ito kikilos ng ganito na walang nagdidikta nito. Yung last niyang video, gagawin ko sana ng reaction, kaso medyo hapon na, di na natin makayaran. Bukas na siguro. Nabanggit na naman niya na wala daw kinalaman si Pangulong Marcos Jr. Wala naman rin sasabi sa kanya. Siya na lang mismo ang nagbabanggit. Baka nga, mga kababayan, baka lang naman may kinalaman yung ibang mga politiko sa taong ito. Yun ang dito lang muna. At wala tayong internet dito kasi nga ginaya natin si Epipanyo Labrador. Si Richard Palacio, ginaya natin. Nasa mga kahoy-kahoy din tayo. Pag kasi ganito yung natin, focus natin. Sunod na araw, para sabihin natin lumipat tayo ng lugar, igaganon na naman natin. Dito naman tayo, tanggalin natin yung mangga. Dito naman tayo sa may mga saging. O tapos, sunod na araw naman, ikot tayo. Dito na naman tayo, dito na naman. Ngayon, umalis na naman kami sa lugar na yun. Pumunta kami sa mga mag-anak namin.
Ganun lang yun mga kababayan. Yun ang ano, dito lang muna. Once again, this is Ron TV mo. Ingat kayo lahat. God bless bawat isa sa atin.